Atong oras, 15 minutes na, alas 8 na. Ato sigurong sulayan sa basta Wednesday, kating klase naman good, i-shorten lang nato gamay niya. Ay po yung hulata nga, mag-last verse na, ay mo mapasalamat, kay mo po makadugay, no? So, basta ting klase na, mag-adjust good ta, kaya ang mga bata, mag-eskwela na ugma sayo. Kinsay, galakaw, unsa oras, pinakasayo ng klase? Kinsay sayo? Ha? Unsay oras sa mong klase binaya? So 6:30 pagdarong niya. Kamo unsa oras yung klase? Mirian unsa ni? Alas 7 inyo ha. So alas 7 giday so 6:30 mong video. So alas 7 klase na nila. So alright, karong gabi atong Biblia Ephesians chapter 6 yung nakwataran sa pagtindog. Ephesians chapter 6 verses 5 to 8. Atong paningkamutan nga dili kayo taas nga mensahe no kay napatay mga estudyante, mga eskwela sila ugma, alas 7 mga klase na so 6:30 mulakaw na. So Ephesians chapter 6 verse 5 to 8 atong tunganan pagbasa. Ephesians 6 5 to verse number 8 all together, ready, basa. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Let's pray. Lord, thank you, Ginoo, sa panahon adlaw nga Miyerkules nga makasimba diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran, makapamalandong sa imong pulong. Nagaampo kami Ginoo, imo kami hatagan og langitnon nga kaalam nga masabtan namo Ginoo imong pulong niini kagabihon. Ubani kami o Dios, among itugyan dining tanan pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa atong lingkuranan. This is Ephesians chapter 6 verses 5 to verse number 8 hisgot ini mahitungod sa service, mahitungod sa usa ka servants, ang usa ka sulugoon, usa ka napailawng nga term ulipon. So mga servant, and as Christians we are all servants of Christ. Amen. And even Paul introduced himself, Paul, an apostle, the servant of the Lord Jesus Christ. Wala ning introduce si Paul nga usa ka abogado. By profession, Apostle Paul is a lawyer himself. Pero never siya nag-mention sa iyang kaugalingon nga nag-introduce iyang letter as a lawyer. Most of his letter, he introduced himself as a servant of the Lord Jesus Christ. And Jesus said, kinsa ang gamay dinhi sa yuta, ang ubos din sa yuta. May imagine na nimo, kinsa ang servants diri mahimo nga dako dito sa langit, pero ang bantugan diri mahimo hinon nga gamay sa langit. So si Paul gipili gyud niya pag-introduce niya sa iyang kaugalingon as a servant of the Lord Jesus Christ. Nakaroon nga gabi ang mensahe, Christians' right character in service. Ang insakto nga kinaiya sa Kristohanon sa serbisyo. Naunsa maning word nga service? Serbisyo. Now, service in the church, they called, most people called it church service, not serbisyo sa simbahan. But there's a big difference in service and in worship. There's a big difference may tungod sa pagsimba o pagserbisyo. Ang pagsimba, ang worship is not service. Kaning ning simba ta, nagtunta sa pulong sa Dios, nag-awit ta, this is worship. Most of all, worship is about praising God. Worship is about singing. Worship is about giving your best. When you read your Bible, that's part of worship. But service is done after worship. Ang serbisyo
mahimo nato ni human og simba. Unsa man ning serbisyo? Si Paul sa dihang nagserbisyo siya diha sa Church of Ephesus, daghan kayong mga butang iyang gibuhat. Gani ingon niya, dili ko gusto mahimo nga burdensome sa inyo ha. Dili ko gusto magpabugat sa inyo. Moto nga nag-provide siya para sa iyang kaugalingon as a tent maker. Nagserbisyo si Apostle Paul. Now, ang serbisyo sa simbahan, dili ning mag-awit ta, dili ning magbasa ta sa Biblia, dili ning magtuon ta sa pulong sa Diyos, dili ning serbisyo. Part na siya sa pagsimba, pagdaig. Ang serbisyo, mahimo nato ni before or after service. Unsa man yung serbisyo? Dagan kay serbisyo din sa simbahan. Salamat sa inyong serbisyo. Na manilhig, na mahugas og plato, na nag-arrange sa bangko, na nagtudlo og electronics. That's what we call service. Now let us ask ourselves, Lord, unsa man ang akong maserbisyo para nimo? Kaya ang uban ka nato, nag-expect that when we come to church, we serve the Lord. No, that's not service. Serving the Lord is doing something physically. That is service. When you do something physical for the Lord, then that is service. Daghan kayo tag pwede mahimo dinhi. Naay manglimpyo sa gawas, naay nagsilhig, basta daghan kayong trabaho. O nahinduman ako ang sayings, many hands make the light work. Kung daghan ng kamot, ang trabaho mo, gaan. Pero napoy uban, kadungog po ko sa sayings nga, many hands spoil the soup. Kadungog mo na, kung daghan kang kamot, mapanos ang sabaw. So dapat diligid kinamuton, gamit dito, serving spoon. But many hands make the light work. Kung daghan ang trabaho, mahimong gaan ang trabaho. Now, service. Right? Or Christians, right character in service. Bantay-bantay ko ba kay akong ipon, marag kalagputon. Pero kung malagput niya akong ipon, ano mo katingalagi? Pahibalot, pamudaan. Kaya dito sa lupon kanina, habit na lagput akong ipon. Na pulihan manggod ni sa akong kamanghuran ni anak. Gibutan ako sa bintana, trabaho nga sa San Miguel, gibilin ako diba. Pagbalik na kuha naman, nangutan ako kakabisay, kasi pa, nakita na ko, tapos kulungan sa manok. Ngipon ko, tuwa naman kulungan sa manok niya, katunga na lang. Katungaan na nabili, mo, tasan ang katungaan ni. Manangaluag siya, mahulog, kasi mahulog ni karon. Ano mo katingala. So, Christians, right character in service. Matago sa kanato, we have different characters. Amen? And even in the church, you can serve the Lord. You can arrange benches. You can wash dishes. You can sweep the floor. You can clean the toilets. You can do anything in service in the church. But let me tell you something, that you can fake it. Nice things, fake it till you make it. Pero dili nato pwede i-fake ang Ginoo. Amen? Dinhi sa kalibutan, pwede nimo na buhaton fake it till you make it, but in the sight of God, you can't fake serving the Lord. Kaya ang Ginoo nakakita sa imong kasing-kasing sa atong kasing-kasing now. Christians, right character in service. Daghan sa ato nagserbisyo, nanilhig, naghugas plato, nag-arrange sa bangko, tanan, nagserbisyo din. Pero daghan na natin mga lightings, tanan yun, makita ninyo din eh. Dili ni mahitabo without service. Everything has to be done in service. And what service had you done for the Lord, I hope imo nang gihimo from the heart. Amen? Tanan nga serbisyo, aunta ato ning gihimo nga kinasing-kasing. And let me tell you, nga naay nagserbisyo, na dili right ang karakter. I am not saying nga nakakita ko ani din sa simbahan. Pero mas maayo ni nga mapahimangnuan tadaan sa pulong sa Dios. Amen? Kay sayang kaayo ang imong panahon ganiya ka sa simbahan, nagserbisyo ka,
unya ang imong karakter dili right, wa gyud nay reward sa Ginoo. Mao na nga buhaton nato kung unsang serbisyo atong mahimo sa simbahan, unsang serbisyo atong mahimo para sa Ginoo. Kinahanglan na gyud right character. Amen? Kay mahimong sayang ang imong pag-anhi. Saka pakasawol, ning agi pagkasalatok, nag-arrange ka bangko dinhi, unya, dili right ang imong karakter. Pagkasayang sa imong serbisyo. Busa, Christians right character in service. Now, adunay 4 S's. Upat ka S nga tong tunan. Nga karakter sa Kristohanon, right character sa Kristohanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, I am not talking may tungod sa, of course, din sa simbahan is serving the Lord. Kana mag-arrange kag bangko, ayaw huna-huna nga para ni sa simbahan. No, dini para sa simbahan, para gyud sa Ginoo. Amen? Ato ginahuna-hunaon kanunay para ni sa Ginoo. Now, tanaw to sa verse number 5, una nga S. Adunay 5 S's. Sorry, 4 S's. About Christians' right character in service. Verse number 5, the Bible says, servants, be obedient to them that are your masters. Notice, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling. Mga sulugoon, tumana sila nga inyong mga agalon, sumala sa unod, uban sa kahadlok o pagkurog. Ma-imagine na nimo? Nga naatay masters, ato silang sundon, masters in the flesh. Kung mutrabaho ta na kay boss, ingon sa Ginoo, ang atong boss, unsaon na to sila? Tumanon na to sila, sugto na to sila, kung unsay gisugo according to the flesh niya, mutuman ta with fear and trembling. Uban sa kahadlok o pagkurog. Mao ka na ang sugo sa Dios. Na una nga S din niya itong makita. Notice, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling. First S, nga itong makita about Christians' right character in service. Submissive in service. Kung sa itong unang S? Submissive in service. Ano ang word nga submissive? Submissive means to yield to others' command or decision without resistance. Muna siya ang submissive. To yield to others' command, decision without resistance. Buti pa sabot, unsa nang yield? Imong itugyan, imong kaugalingon sa ilang sugo, sa ilang desisyon, nga dili ka mo sukol, resistance. Di ka mo balibad. Kung unsa yang gisugo, imong tumanon. So man ni sister, nga anong kani man yang gisugo, nga dili man tani dapat ingon ani. Ingon sa Biblia, submit. Amen? Musugot tag sa dili si Brother Alimar, nakakuyog man San Miguel. Naay time nga makig-disagree ko kang Brother Bill, ayaw lagi hinamao. But ang ending, kabalo mo? Mo-submit yun ko sa iya ha. Kay siya man ang master. And most of all, siya man ang elder. Mas magulang mo sa ako. Mo-suggest ko. Dinhi sa simbahan, tingali na ibutang nga di ka gusto. Nga gihimo ni pastor. Tingali na kay butang. Nga wa ni mo na uyunan. Nga nahitabo din sa simbahan. Pwede ka mo suggest. Amen? But that doesn't mean ang imong suggestion na tuman. Pwede na mo suggest. Pero kung dili matuman ang atong gisuggest, ayaw pangluod. Ayaw gundang og simba. Dapat ta mag-submit. Amen? Submissive. Mu-yield ta sa command or decision without resistance. First of all, kung unsa may decision nga gihimo nako dinhi, ako ning giampuan sa Ginoo. Kung dili ka kauyon sa akong desisyon, nahala. Ikaw na og ang Ginoo, pag-ampo mo diya sa imo sa Ginoo, kaya ako nag-ampo man ko sa akong desisyon. Sultihan mo na ako, na desisyon nga di mo malipay. I'm not making any decisions right now.
Wala desisyon. Pero, time will come, basi na desisyon ni Pastor James, hindi mo makauyon. Huwag mo abot yun na. Hindi man yun ma-please na to tanang tao. Naagyo mo supak. Pero Kristohanon, kabalo mo sa ingon sa pulong sa Dios, be obedient to them that are your master. Anyway, dili man ko master dire. Pero gitugyan sa Dios, ang pastor isip usa ka under shepherd, usa ka magbalantay. Ug kung na may desisyon nga nakakita ka unsa man ang desisyon ni Pastor James, bugok ba na niya oy? Sabaon mo na ako nang giampuan sa Ginoo. Kung nasipyat man ko sa akong desisyon, you are not responsible or liable to God. Ako ang manubagan sa Ginoo. Pero Kristohanon gusto sa Dios nga submissive ta. Amen? Magpasakop ta. Kung unsay desisyon sa leader, unsay desisyon sa elder sa ato, unsay desisyon, nakahinumdum mo ni Joshua. Daghan kaayo og mas magulang kang Joshua, mga kabats ni Moses, mga pari siguro kay Moses. Pero si Joshua may leader. Katong mga amigo ni Moses, oy Joshua, pagbut-but ya, kumpare ba ni Moses? Kaedad ba ni Moses, kamanghod ra nimo? Pero sa diyang si Joshua ang nag-take og command, unsa lang gibuhat? They yield, amen, to the command and decision of Joshua without resistance. I'm sure nga sa kadaghang 1.5 million people nga gilid ni Joshua na agitaw dito nga wakaw sa desisyon. Pero kasi Joshua may leader, nag-submit sila. Amen? Di sa simbahan naman yun, naging siguro desisyon maabot nga di mo makaw pero just submit. Amen? Submit, pasakop lang ta. Nga naman, first of all, giampuan ni nako sa Ginoo. Pero pwede mo makasuggest, amen? I am not saying nga wa na mo ikasay. Nga kung unsay decision ni Pastor, no, nagyud na, watay kasulti, dili. Pwede mo say something. Pastor, mas maayos siguro ni. Pero, kung dili masunod inyong suggestion, ay mo kalain. Alright? Pero ingon sa pulong sa Ginoo, Christians' right character in service, submissive in service. Amen? Sa atong ginabuhat, labi na, dili lang na dinhi sa simbahan, it goes along with every job, every work nga inyohang ginatrabahoan karon. Kung estudyante mo, submissive to your teacher sa eskwelahan. Submissive mo sa principal, submissive mo sa role sa eskwelahan. Kung empleyado mo, pwede mo makabuot kung unsay desisyon sa tag-iya sa kumpanya. Di mo magbuot kung unsay desisyon sa inyong boss. Tingnan mo kung saan man si bossing patakat. Di man ni mao ayaw lagi pagbuot. Submit. Bisan pag sayo, pag ipabuhat sa mo, bisan pag ingon kanya, kanang negative, i-connect na sa positive. Yes, sir. Pag-connect buto. Submit lang. Kay kabalo siya. Submit lang. Amen? Mga sundalo bilaw. Kanumdum ko sundalo, training si, kanum ko tong apple. Pakanon sila in, pila to? 10 seconds sa to. Kaon, banat kaon. 10 seconds agad. Di nakapwede mo kaon after 10 seconds. Nga kadalo man, wasa ning kaon. Pag-ihap, 10, 9, wasa ning kaon. Kabalo mo siyang gibuhat, yang gibulsa. Bulsa maro, baya. Bulsa niya, ha? 1! Awan na yung pulit. Umana, tama ng kaon. Ay, pabali sa quarter, banat sa kaon. Puno man yung bulsa. Ay, cancer. Di ay, katulad yung pagkaon nila, gibot ngan daw to og pulbura. Dili pwede mo lampas og 10 seconds kay masakit, madaot ang tao. Part dito sa training, kanahon kung unsa sila ka-submissive sa command sa ilang higher officer. Nya kay maro man gibulsa man na cancer patay oy. Katulad hinungdan, wala nag-submit sa command. Ging nag 10 seconds ang kahon, gibulsa man ay. Pero ang kahon to siyang quarter. Awa ganin taon katiwas sa iyang pagsundalo. Na cancer, namatay. So dapat submissive Kristohanon, amen?
Ang Kristohanon nga rebelde sa iglesia, makanser kita. Cancer spiritually. Payat kayo yung spirituhanon nga kinabuhi. So, dapat submissive. Amen? With fear and trembling. Submit. Pasakop. Pailalom. Diya sa master, sa leader, nagihatag sa Dios sa ato. And then verse number 5, gihapon, the Bible says, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Notice, ang saan ang word nga? Singleness of heart. Ikaduhang S. 4 S's. Christian's right character and service. Ikaduhang S. Ingon pa sa pulong sa inyo, in singleness of heart. That means sincere service. Christian's right character and service, submissive in service. Ikaduha, sincere in service. Yung word nga sincere. Sincere means genuine, honest, free from deceit. Sa Bisaya pa, sincero. Amen? Another term, tinud-anay. Amen? Dili manglimbong sa serbisyo. In singleness of heart. Pure intent. Amen? Walay malis. Walay plano ahead. Wa kay gitago. Apan in singleness of heart. Genuine, honest, free from deceit. Sincere service. Kung serbisyo man galing ta, puslan man mang-arrange tag bangko, puslan man manghugas ta, manglimpyo tag CR, manilhig man ta dinhi, buhaton nato ni nga sincero, knowing nga naay Dios nga nagtan-aw. Amen? Og naay Dios nga mo reward sa atong serbisyo. Kasayang sa imong serbisyo kung di ka sincero, why reward? Pero kung nato ning buhaton nga sincero ta, naagyoy ganti dito sa langit. Amen? Sincere service. Sincero. Tinud-anay. Kinasing-kasing. Let's turn our Bibles to Colossians 3:22. Colossians 3:22. Ninsayngon sa Biblia. Colossians chapter 3 verse 22. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service. Kung motrabaho ta, dili ta magtrabaho kay naay nagtan-aw. Amen? Not with eye service. Ay, manilhig ka, ay ato ning labahan ang trapo kay si pastor nagtan-aw. Ingon sa Biblia, puslan man nga magtrabaho ta, buhaton nato ni, not with eye service. Amen? As men pleasers, wala ta dinhi nagserbisyo para malipay si pastor. Na ta dinhi para malipay ang Ginoo. Amen? Naman si pastor o wa man si pastor, ang Dios 24 hours nakakita sa atong serbisyo. Ang Dios ang responsible nga mag-reward sa atong serbisyo. Amen? Busa, buhaton nato atong serbisyo. Sincero. Sincere service. Not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart. Sincero yun. Singleness. Kung saan ang word nga singleness? Buti ba sa butuan na kay lain ba? Single ba? Single-hearted. Kaniragyod, tinudun ako ni, tarungon ako ni, para ni sa Ginoo. Amen? Singleness of heart. So, sincere service. Ikatulo na ta. Okay. Basin makalimutan eh. Verse number 6. Sa tong text, Ephesians 5:6, verse 6. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Notice, not as men pleasers, dili tiglipay og tao. Kristohanon, puslan man mangalagad ta sa Ginoo, Ginoo atong lipayon. Amen? Dili tao ang atong lipayon, Ginoo atong lipayon. Primero, submissive service, Christian's right character and service. Submissive, sincere. Ikatulo, selfless service. Selfless service. Not as men pleasers, but, unsa daw? As the servants of Christ. Kang kinsa tang sulugon? Dili mo sulugon ni Pastor James, luya po ninyo si Pastor James inyo agalon, eh. Tigin yung luya.
Ang atong agalon si Kristo. Amen? Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ. Kagin sa tanga sulugon, sulugon ta ni Kristo. Kaya sulugon man ta ni Kristo, doing the will of God from the heart. Buhaton nato ang kabubuton sa Dios gikan sa kasing-kasing. Kung unsay imong gibuhat, buhat ang kinasing-kasing. Kung nagdala ka og snack, dadana nga kinasing-kasing, ang Dios mag-reward. Amen? Service man na. Anything inyong gibuhat, mag-alsag tubig. Service man eh. Selfless service. Amen? Ano ang selfless service? Less ang atong self. Buhaton nato para sa Ginoo. Amen? Kaya sa atong buhaton, para rin sa akong kaugalingon. No! Para sa Ginoo. Selfless service. Wala ba nag-serve diri? Para mailado ta? Wala ta nag-serve diri? Para ma-well-known ta? Nag-serve ta sa Ginoo kay kabaluta nga naigante ang Dios sa langit. Amen? Kay kung mailado man lang ta, kanina lang po itong taginuton ng simbahan, di yun ta mailhan diri ba? Samanta, di man yun mo mailhan diri. Sa mo mailhan diri? Pero dito ta, mailado yun ta. Amen? Ang Diyos may nakailan na ito, inado kay ta. Selfless service as a servant of Christ. Dili mo sulugon ni Pastor James, luuya po ninyo. Na mo'y mga kurso naman niya, magpa-ulipon mo o ultimo, pero sulugon tang tanan ni Kristo. Amen? Si Kristo ang atong agalon dinhi. Kay si Kristo man, ang atong agalon, siya man ang atong master, and even Christ Himself, He served a selfless service. Amen? Yan tos niya tanan, iransang sa cross, selfless. He did not think of Himself. He think about you on the cross. Amen? Kaya kung siya lang to, ay, ganun, mapalansang man ko rin, uya po na ko, pero mapalansang ko din, kay luoy kayo ang mga tao. Amen? Selfless service. And lastly, verse sa atong text, Ephesians 6, verse 7, with goodwill, doing service. Kung magbuhat tayo ta, Kristohanon, ang instruction sa pulong sa Ginoo, with good will, doing service. Buhaton nato ang serbisyo with goodwill. Amen? Saan ang goodwill? Maayo nga, saan ang will? Pagbuot. Dili nang magbuot-buot, kundi maayo nga pagbuot with goodwill. Maayong kabubuton. Doing service as to the Lord. Amen? Everything that you did in the church, think that you are doing it for the Lord. Not for anybody in the church. Not for fame. Pero ato nang gihimo as to the Lord and not to men. Amen? Para sa Ginoo, dili para sa tao. Knowing, verse 8, that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord. Kung unsang maayong butang imong gihimo, that's reward. Mao po imong madawat sa Ginoo. So lastly, una, submissive service. Christian's right character sa pagpangalagad para di masayang atong service sa Ginoo. Submissive, sincere, selfless, and then spiritual service as to the Lord. Amen? Dili ni din hiunod nun nga serbisyo. Dili ni yutanon, di ni lawas nun. This is a spiritual service. Amen? As unto the Lord and not unto men. Spiritual service. And as we close,
At ang ablihan ng Biblia, 2 Chronicles chapter 15. Tapusan nga bersikulo, 2 Chronicles 15. Look at verse number 7. 2 Chronicles 15:7. Be ye strong therefore, and let not your hands be weak. Why? Balik ko na ko basa. 2 Chronicles 15:7. Be ye strong therefore, and let not your hands be weak. Kristohanon, samtang nagserbisyo ta, samtang nagbuhat ta, dinhi sa simbahan, nagtrabaho ta, usahay mawik yun ta. Pero yung sa Biblia niya, matanan nito, so man sila, sige na magtabi, ako naman yung trabaho din. Just do it from the heart. Amen? Sige naman sila tabirak din na, ako naman nililig diri, unsa man na sila. Kung man sila gihimo, Kristohanon, ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw kaluya. Kaya basin, ang yawa, mayroon pa yun mangitag, bikil. Ingon yung kasayawa, tanawa ko na sila, sige istorya, ikaw luoy na kay kaliha. Buhata lang yung kinasing-kasing. Ingon sa Biblia, ato na ba? 15 verse 7, palid nan. Be strong therefore. Magbalig-on lang ta, amen? Ayaw tuguti, nga maluya imong kamot. Padayon lang. Nga naman, for your work shall be rewarded. Ang imong trabaho na ay ganti. Amen? Kung dinhi sa kalibutan, dili man ta magantihan, ang Dios di gyud kalimot sa atong work. Amen? Every service that you've done for the Lord will be rewarded. Wala gyud thank you sa Ginoo. Amen? Tanan nga serbisyo imong gihimo sa Ginoo, nagyoy ganti. It's all stand, mag-awit ta sa katapusan, mahindog ta. Atong awiton 248. 368 sa English, 243 sa Bisaya. 243 sa Bisaya, 368 sa English. Gihatag ko ba ang tanan? Have I done my best for Jesus? Kung wa man nato nahimo ang pinakamaayo kang Hesus, di paulahi ang tanan. Amen? Have I done my best? Atong duhan, ready, sing. Ihatag ko ba ang tanan kang Hesus, nga namatay dito krus, tungod sa kinabuhi niyang ihalad. Unsaon ko pagpalo si Sos, pilabay na tabangan kong nukman, pilabay nga gibuhian. Ihatag ko ba ang tanan kang Jesus, nga namatay dito sa krus. May daghang panahon akong nausik, ug Diyos tay raang kang Jesus. Tungod kay ako siya nga gipasagdag, gipagibagahan niyang kasubong. Bangan kong hinukman, pilay tapos nagibuhian. Ihatag ko ba ang tanan kang Jesus, nga namatay dito. Last verse number 4. Ang panahon dili faith usikan kang Jesus, kay ang katawan nagakinahanglan nga
sa gugma sa Diyos. Amen! Labay na tabangan kong nukman, bilay ginapos nga gibuhian. Ihalag ko ba ang tanan kang Jesus, nga namatay dito sa krus. Amen. Okay yun, Sir Jenson. Dismiss us in prayer, please. Lord, salamat po yung kagabi. Salamat po sa aming service, Lord, na nakapot, Lord. Lord, ikaw maraming sa tulong sa Yes, Lord. Lord, na sa aplikasi, na pinimasakan sa yan, Lord. Lord, salamat po sa safety, sa mga sa karoon, Lord. Isa sa mga kanagin, Lord. Pagkagan ka na mo, ang kanyang kanunay, ang pinsya, in Jesus' name, Amen. Amen!